Halo, mga dipungal. Impact ka ba? At dahil nga sa tukmol kang nademonyo ka, charot. At dahil nga sa ilang beses ko nang naipakita sa inyo ang itsura ng Cornish Alcobar dito sa Saudi, tuwing umaga, kung saan naka 726 vlogs na yata ako dito. Kaya ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang kagandahan niya sa gabi. Kaya ano pang inaantay mo? Tara, halika at makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na ding hindi nakakainip. Kwento ng iba't ibang bagay tao o hayop, kahit sampalo-palo, kahit nakakatakot. Handa na ba kayo sumigaw? Okay, sama-sama tayo mag-rated K. Handa na ba kayo? Rated K. Halina't sumagda na ba kayo sa Rated K? Oy, kung makabirit naman to si Rachel Anwagas. So ito na nga, ayan, nasa sasakyan na ako agad, di na ako nakapag-shoot ng intro sa bahay. Sa kadahilan ng kabisado na ng mga nakakulab ko, yung accommodation namin, kaya bigla-biglang nanunundo sa bahay. Diyos ko, magchat-chat ng sa baba na daw. Anong gagawin ko? Alangan sabihin kong busy ako, andyan na sila sa baba nag-aantay. Di tara na. Gigigil ako, imbis na nakatapos na ako ng isang vlog ngayong gabi Charot, nag-chat naman yung mga yan, kaso alas 8 na. Hindi pa nga nakakapaghapunan yung tao. Kaya heto, kakain muna kami dito sa may kabsahan bago gala. Ano na, Evan Lonyosa, nakapili ka na ba? Anong gusto mo? Pritong talong, igado, imbagkal, o pera-perasong putosiko? Paraiso pala yun. So ayan, dumating na po yung in-order namin na as always, ano pa nga ba? May bago bang menu para sa aming mga nagtitipid ng kakainin dito sa Saudi? Malamang kabsabudol fight na naman. Ay, nakapesto na agad si Gerald Austria. Nabidyohan mo na ba yan? Siya, hindi ko na masyado itong i-explain ha, kasi na-vlog ko naman na to ng ilang beses na. At pang 20,686 video na po ito ng mga nag-vlog sa kabsahan dito sa Saudi. Basta in-order namin inihaw na manok or faham sa Arabic na merong white rice. Hindi kami nag-order ng yellow rice ngayon. Tsaka sawsawang blender na kamatis, malalaking hiwa ng sibuyas, dahon ng gerger na pinigaan ng lemon. So ang lasa po niyan, apakasarap, malamang ni Evan. Charot, yung manok syempre. Ito yung pagkain kahit paulit-ulit namin kinakain, hindi kami magsasawa. At kapag umuwi ka na sa Pilipinas, sinasabi ko sa'yo, hahanap-hanapin mo ang kabsa. May kilala nga ako dyan, ex-abroad sa Saudi. Ngayon, Diyos ko, nag-order pa sa mga Arabic restaurant para lang makatikim ng pepeng maasim. Charot, kabsa syempre. So habang kumakain kami, pinag-usapan namin kung ano ang iba-vlog. Kasi nung nakaraan na nag-vlog kami sa Damam Mountain Park, ang baba ng views. Diyos ko po. Kaya sabi ko sa kanila, hindi na nga sana ako makikipag-collab ulit sa inyo Nasasayang yung oras ko. Charot. Di ko sinasabing napilitan lang ako ngayon ha. Char lang. Kaya ayun, nagsuggest si Evan at nakapag-suggest ka pa talaga sa lagay na yan. Ba't di daw namin subukan yung love team? Ay, ayan na naman kayo. Pero kung sa bagay, total nagsialisan naman na yung ibang mga naka-love team ko. Sige, susugal ako sa'yo. Susugal talaga. Sa totoo lang guys, isa sa mga purpose kung ba't nila ako pinuntahan, gustong magpaturo ni Evan ng aking editing skills. Akala mo naman kung meron ako niyan. Puro crap lang naman ginagawa ko, tsaka transition, Diyos ko. Dinadaan ko na lang sa voice over ba. Pero pansin ko parang kinikilig siya habang tinuturuan ko. Ano? May chemistry ba? Sabi kasi nila, kaya daw naghihiwalay ang mga bagay-bagay dahil sa physics. Parang di naman. Yung totoo, kaya naghihiwalay dahil walang chemistry. So tignan nga natin kung may chemistry kami nitong dipungal na ito. Pag nakikita ka, parang nasa ulan. Kinilig ba kayo? May chemistry ba? Ba't ako kinikilig? Parang anatomy naman yung naramdaman ko, hindi chemistry. Habang nagtatanggal ng tinga si Evan, ay bumiyahin na kami papuntang Cornish. So ang kagandahan sa gabi guys, kapag namasyal ka dito sa Cornish, bukod sa hindi mainit, ay yung mga pailaw nila na ang gaganda. Simula sa mga daanan, sa mga establishmento, at sa mga puno. Bawat puno kasi dito guys, lalo na yung mga dates, may mga pailaw yan sa baba. Kaya naha-highlight pa rin yung kagandahan ng mga puno dito kahit gabi. Ang sarap mamasyal guys sa Cornish pag gabi. Madami kasing aura dito. Kaya mas maraming namamasyal. Yun nga lang, minsan crowded lalo pag weekend. Kaya kung ikaw yung klase ng tao na gusto mapag-isa lagi, pumasyal ka dito ng madaling araw hanggang umaga. At pagkakausapin mo na lang yung mga pusit at alimasag sa may gilid ng dagat.
So, unang destination po namin ay dito sa may design na square-square na hindi naman pantay-pantay. Actually, may nabasa ako sa comment noon. Sabi niya, boss niya daw yung nag-design nito. Ay, antari ng boss mo ha. Magde-design na nga lang. Tabi-tabing square pa. Charot lang ha. Baka isumbong mo ako sa boss mo. Rectangle pala ito. Ano? Hindi pala square. Ano ba yan? Nalito naman ako. Pinakamagandang oras na mag-picture dito ay tuwing umaga. Dahil kitang-kita mo yung napakagandang sunrise dyan mismo sa gitna ng mga rectangle na yan. At yung reflection niya sobrang ganda. Diyos ko, lalo na kapag makuhanan mo yung tamang anggulo. Maganda rin siya sa gabi. Kaso ngayon, kulay puti na lang yung ilaw niya. Dati kasi iba-ibang kulay yan. Umalis na kami pagkatapos mag-shoot ng pang TikTok, yung Stranger to My May gusto lang pala akong linawin dito sa dinadaanan namin ngayon kasi sinabi ko noon na madaming nagde-date dito na may mga asawa naman sa Pilipinas. Ay, ang daming nagalit sa akin. Kaya binabawi ko na po yung sinabi ko noon. Dahil ang totoo niyan, lahat po ng OFW dito sa Saudi ay loyal. Yes, wala pong nangangaliwa dito. Lahat po sila ay may respeto sa kanilang mga asawa sa Pilipinas at higit sa lahat, may takot ang bawat OFW dito sa Diyos para gumawa ng kasalanan. O, di ba nabagabag ka? Yan ang gusto nyo, di ba? Ayaw nyo ng prangkahan? O, pues, makonsensya ka ngayon. Gigigil ako sa'yo. At pumunta naman kami dito sa may mga puzzle-puzzle na mapa ng Saudi. Kung gusto mong picturean yan na magkakadikit, yung kalalabasan niya sa kamera, o, di maghanap ka ng tamang anggulo. Ewan ko nga lang kung anong oras ka matapos dyan. Sabi ni Evan na inspired daw siya sa pagbablog ko ba? Kaya heto, inutusan niya akong videohan siya. Inabala pa ako, Diyos ko. Masama pa yata yung pag-impluensya ko sa kanyang mag-vlog. Sabi niya, videohan ko daw siya habang bumababa sa sasakyan. Pero wag ko daw isama yung logo ng kumpanya nila. Para di malaman na ginagamit niya yung sasakyan sa pamamasyal. Pinahirapan pa ako ng dipungal na to. Ayan, si Kapkat na lang tuloy nag-adjust. Sabi ko sa kanya, lumingon ka para makita yung mukha mo sa camera. Kaso nahihiya daw siya. Ay? Sa isang sulat mo, diba? Nahiya ka pa sa lagay na yan? Papavideo din sana ako kay Evan, kaso parang busy naman sila ni Gerald sa pagkuha ng picture. Nakakahiya naman sa kanila, diba? Kaya ako na nga lang mag-video sa sarili ko. Kahit matumba-tumba na yung cellphone na yan. Sinama lang naman kasi ako dito. Ayoko silang abalahin. Mag-enjoy lang kayo dyan. Tour guide nyo ako ngayon. Kahit ilang beses pang matumba tong camera ko, okay lang. Tignan nyo, di man lang sila makaramdam. Hirap na ako mag-set up ng camera dito eh. At sa wakas, pagkatapos ng 6 na oras, naramdaman mo din. Akala ko na kung nakalaklak ng anesthesia itong mga kasamahan ko eh, sa sobrang manhid ba? Di naman pala. So ayan, naawa po sa akin sino ba? Si Gerald ba o si Evan yung nag-video sa akin dito? Di ko maalala guys. Diyos ko, ang tagal na kasi ng video na ito. 2 months ago pa. Tanong nyo na lang sila kung sino naawa sa akin noong mga panahon na yan. Next na destinasyon naman namin ay, teka lang, parang mahaba na yung video. Ayoko na kasi ng mahaba. Gusto ko yung Pinoy size lang, parang 7 inches. Ganyan, 7 minutes pala. Ano ba yan? Sana naman ako napunta. Bali, may 4 pa akong ipapakitang destinasyon sa inyo. Yung palaruan, dancing fountain, wall of titan, at kapehan sa tabi ng dagat. Sa part 2. Paparapapa, bida ang saya.